May kilala ba po kayo may ganitong sakit? Grabe ang sintomas niya, marami nararamdaman, pero pag pina-check up sa doktor, laging normal yung blood test at lab test niya. Pag-usapan natin itong isang sakit na bihira itong mapag-usapan, psychosomatic disorder. Around 5 to 7% ng tao may psychosomatic disorder. So sa Pilipinas, aabot ng mga 5 million to 7 million people merong psychosomatic disorder. Tingnan nyo baka mamaya kayo pala ang tinutukoy nito. So, ang psychosomatic disorder, isa siyang psychological condition. Ito yung tunay na pwede mong sabihin na nasa isip mo lang. Okay? Pero meron siya talagang physical symptoms. Tunay ang sintomas na naramdaman niya. At pag nagpa-check up sila, laging normal ang lumalabas. Nai-stress sila, nagagalit, hirap na hirap yung pakiramdam. So, ang medical term ay psychosomatic disorder. At nakita nila ano risk factors. Ang mga babae, 10 times more nagkakaroon. So, sa 10 taong may psychosomatic disorder, 9 dito babae. Isa lang ang lalaki. Okay? Ano risk factors? Magulo ang buhay. Okay? Risk factors pa, hindi niya masabi yung emotion niya. Hindi niya ma-express yung gusto niya sabihin, kaya lumalabas sa katawan. Childhood neglect, siguro mag-isa nung bata. History of sexual abuse, pwede rin. Pwedeng may anxiety, pwedeng may depression, pwedeng may personality disorder. Personality disorder, yung hindi ka makarelate sa tao, maraming klase yun. Pwede rin may substance abuse, pwede rin unemployed, walang trabaho. Pero sa akin, nakikita ko, marami ako nakitang psychosomatic disorder. Yung mga sobrang yaman, marami din may psychosomatic disorder. Ano ang sintomas nararamdaman nito? Magugulat kayo. Ang sintomas mararamdaman nila, tunay talaga hanggang ulo, hanggang paa. Fatigue, talagang pagod sila. Insomnia, talagang di sila makatulog. Aches and pain, masakit ang likod, masakit ang muscle, talagang masakit. Pero yung sakit na yon nag-umpisa dahil doon sa utak nila. High blood, talagang high blood sila. Kasi kung gusto mo i-high blood sarili mo, ma-high blood mo sarili mo. Oo, kung gusto mo lang ibaba ang BP, kaya mo rin ibaba up to a point. Hirap din sila huminga. Halo-halo tong sintomas. Laging makulo ang tiyan, di ba? Papasok na sa school, may exam, biglang nagtatae. Alam na natin yan. May presentation, di ba? Biglang magtatae bigla para hindi makapunta. Headache, migraine. Pag nakita yung di nila gusto, headache agad, migraine agad. Erectile dysfunction sa lalaki, skin rash. Yung naglalabasan yung, pag nakakita akong pasyente na maraming kati-kati, stress yun. Nagkakamot yun na hindi niya alam. Stomach ulcer, pwede rin. Bukod dito sa sintomas, hindi ko po sinasabi peke yung sintomas nararamdaman nila talaga to. Pero ang cause niya, hindi talaga yung ordinary sakit. Like, pag sinabi mong headache, hindi ang cause migraine. Oo, pag sinabi mong high blood, hindi ang cause cholesterol, maalat ko, hindi yun ang cause. Ang cause nun, psychosomatic. Ibig sabihin, yung isip na sobra siyang stress at maraming mga baggage sa ulo, lumalabas sa katawan ng ganitong sintomas. Ano pa? Bukod sa sintomas nito, meron tayong clue. Ito clue namin, doktor, na baka psychosomatic to. Hindi talaga tunay na sakit. Itong mga pasyenteng to, they become angry and irritable. Pag sinabi mo, baka nasa isip lang. Magagalit sila. Irritable sila. Sasabihin nila, mali ang diagnosis mo, mali ang doktor na pinuntahan ko, hindi kayo marunong lahat. Tama naramdaman ko. Ganun ang nila. Hindi sila papayag. Nadidepress sila, nanginginig, anxious. At ito pa isang clue. Palipat-lipat sila ng doktor. Doctor hopping yon. Check up dito, check up doon, check up dito. Ikot ng ikot ng ikot. Tapos nahihirapan na sila mag-function sa trabaho, sa school, at sa mga social circle. Hindi na mahirapan na. Okay? Ano ang cause? Ang tingin nila, baka yung sa sobrang stress na maraming iniisip na takot sa ulo nila,
nagre-release yung stress ng cortisol, hormones, kaya mapapasakit mo yung buong katawan mo. Actually, common yan eh. Palagay natin yung kapitbahay mo na stroke, sumakit ang ulo. O pag narinig mo, mamaya sakit na rin ang ulo. Oo. Pag yung may nabalitaan ka na kidney failure, sumakit sa pag-ihi, ay masakit na rin pag-ihi ko. May nabalita ka, nilagnat, na pulmonya, oo, malala, o na COVID siya, o parang may lagnat na rin ako, parang sinisipon ako Bakit biglang nagka-symptoms ako? Yung ganun, psychosomatic yun, nahahawa mo sa katabi mo. Okay? Pero, okay bibigyan ko kayo agad ng warning. Ang warning, syempre, bago natin sasabihin na like ako, internist, cardiologist ako. Bago ko sabihin na psychosomatic lang yung sakit mo, dapat ma-check ko muna lahat na hindi talaga tunay na sakit. Okay? Kailangan marami kang laboratory test na negative muna. Kasi mamaya, sabihin ko yung headache, psychosomatic, yung pala may aneurysm, di ba? Mali naman yun. So, ano ang basis natin for diagnosis? Okay? Ano criteria? Kadalasan ng criteria nito, naglilipat-lipat siya ng maraming doktor. Pag chinek up mo yung katawan, normal. Walang murmur, walang rals, okay yung katawan. Pag ginawa mo ng laboratory test, normal din. Normal yung blood test niya. Oo. Tapos, dapat 6 months or more na niya naramdaman. Kasi siyempre, pag na-stress ka, baka sandali lang. Pero kung 6 months na yan, laging normal ang test, paikot-ikot sa doktor, at ito pa, persistent thoughts, persistent worries and anxieties about the symptom. Parang na-obsess na sila. Meron silang obsession for the month eh. Mayari, first month, obsession ko, itong kamay ko, mayari, masakit. Next month, obsession ko, baka may stroke ako. Next time, obsession ko, baka ma-heart attack ako. So, palipat-lipat yung obsession nila. Ganun yun. So, pag na blood test, pag na CT scan, na MRI, na X-ray, nakita, normal. Okay? Ang gagawin ng doktor, minsan sasabihin, huwag ka na gumastos sa test, mukhang normal naman. Kaya lang pag sinabi mong gano'n, lalong magagalit eh. Lalong magagalit, ano tingin mo sa akin? Hindi tunay sintomas ko. Okay? So, actually, psychosomatic disorder, isa rin talaga siyang sakit na talagang napoproduce mo kasi nga sa sobrang stress na inisip mo. Ano ang gamutan sa kanila? Oo, mahirap yung pakiramdam nila. Actually, feeling nila misa parang mamamatay na sila. Ano ang gamutan? Ang gamutan dapat kausap ng tao. Cognitive behavioral therapy. Mahirap sabihin, baka magalit yung pasyente, pero ang correct talaga is pupunta sa psychologist, pupunta sa psychiatrist, kaya lang ayaw nila to. Ayaw nila. Sabihin nila, wala nga, pinipilit nga na meron. Pero psychologist, psychiatrist, may tulong. Psychologist, usap lang. Psychiatrist, more gamot ang binibigay. Pwede rin naman sa kaibigan, close friend, family, sa pare, sa counselor, sa pastor. Pwede rin naman i-try yun sa kaibigan. Okay? Minsan, merong antidepressant, tsaka lahat ng stress reduction pwede. Na inire-relax mo yung sarili mo. Naisipin mo lang, ito sabi ni Doc Willie, psychosomatic lang yan. Tsaka ang dami po nito, 7 million people, di ba? Kung sa Pilipinas. Paano natin ma-prevent to? Bawasan mo yung stress mo. Yung mga trabaho mo. Be realistic sa mga bagay na hindi mo na makontrol. Tumatanda, masakit ang katawan, may arthritis, wala tayong magagawa. Yun talaga ang buhay Exercise regularly para may good hormones ka. Lakad ka lang na lakad. Huwag lang lagi nakakulong. Lagi nakakulong sa bahay, walang kinakausap, lalong kung ano-ano maiisip. Kailangan, very important, enough ang tulog. Pag wala kang tulog, nako, kung ano-ano maiisip mo, lalo dapat tulog na tulog. More sleep, less stress sa utak. Maging aware ka lang, pwede ka magsulat para maging aware ka na yung pag-iisip mo. Ba't ganito ang mag-isip? Baka maayos mo yung isip mo. Bawal alak, bawal smoking, lalong lalala, huwag magpapataba, diba? Tapos yung mga relaxation, deep breathing. Next, kailangan mo support ng mahal mo sa buhay. Ito yung magpaparelax sa iyo, yung mga pamilya mo,
apo mo o sinong gusto mo, yung loved ones mo. And lastly, mag-set ka lang ng limit sa trabaho mo. Hanggang dito lang work ko, di bali na maliit ang kita, kasi pag more pressure, more lalabas itong mga sakit. Okay? Ano prognosis? Ano mangyayari sa mga taong to? Hindi po kayo mamamatay, huwag kayong mag-alala. Usually, maganda nga to, wala naman tunay na cause, di ba? Wala naman talagang masamang sumisira, wala naman bakteriyang lumalaban, di ba? So, dapat ang sintomas ng psychosomatic disorder, marami pang pangalan to somatic symptom disorder, somatic symptoms, somatic pain, yung pain galing lang sa isip, mababawasan siya through time. Magsasawa din kayo sa kakaulit nito. Kaya lang, pabalik-balik siya sa buhay mo. Oras dumating yung stress, nawala ang magulang, may sakuna, 'di ba? May big stress sa buhay, bumabalik itong symptoms. So marami to almost 7%. Kakabit nito anxiety and depression. Okay, finally, ano tatanong mo sa doktor mo? Siyempre, lagi kang doctor hopping to Ano itatanong mo sa doktor mo? Okay, ito lang kailangan mo itanong. Ano ba tong sintomas ko? Ano nagko-cause? Sasabihin niya, negative ang test mo, baka na-stress ka lang. Tanggalin natin yung basura sa utak mo. Anong basura? Basura na takot mamatay, basura na takot may mangyari sa anak, meron kang undue fear, takot na iwanan, takot na may gawing masama, lahat ng takot na mag-earthquake, lahat ng takot, yun ang kailangan matanggal sa utak mo para mabawasan yung stress. How can I relieve them? Talk lang ng talk para ka naglalabas ng basura. Kung yung nana, hinihiwa para lumabas yung nana, yung pus, yung stress, kailangan ilabas para mawala sa utak. Pero in a healthy way, Hindi yung paglabas yung sisigawan natin ibang tao. Kailangan ba ako magpa-check sa psychologist, psychiatrist? Itanong nyo sa doktor nyo. I think wala namang masama. Mahal lang ang psychologist. Diba? Ito pa mga tatanong nyo. Kailan ko malalaman na emergency na ako? Emergency, yung talagang tunay. Kung blood pressure mo, 200, emergency yun. Diba? Kung talagang nanghihina. Pero usually, ito mga pumupunta sa emergency room, tapos pag chinek up sila, normal naman. Wala naman makita. ECG. Mahirap kasi ipilit i-fake yun Hindi mo na ma-fake yung ECG na abnormal o yung cholesterol mo, blood sugar mo, itataas mo, hindi na kaya gawin. Pero ang kaya mo gawin, isakit ang ulo, isakit ang likod, isuka, kaya mo rin yung gawin, di ba? And gaano kadalas ang visit sa doctor? Sa akin, hindi rin pwede masyadong madalas, magiging dependent ka. Yung lang, every month, every 3 months. And magpatulong tayo sa family and friends. Okay? Tulad ng sinabi ko, bago natin i-label ang tao na psychosomatic disorder, although maraming ang ganito talaga ang sakit, i-rule out lang natin. Lagi ko naman inisip, check natin, baka nga may aneurysm o may problema. Pero pag na-MRI ka na, wala naman pala. O baka may bara sa puso, na ECG na 2D echo, wala nga makita di ba? Mahirap ipilit yun. Masakit ang tiyan, lagi, nakita naman, wala So, kung wala naman talaga nakita, baka try nyo muna to. Relaxation, yung mga pamparelax, tsaka healthy foods, exercise, enough sleep, baguhin yung outlook sa buhay. Minsan, reframing lang yan Alam nyo, reframing. Maraming strategy, baka ituturo ni Doc Lisa. Reframing, ano reframe? Pag iniisip mo, ako pinakamalas kasi wala akong pera, wala akong trabaho, nag-aaway kami ng ganito, ng friends ko, i-reframe mo. Sabi mo, at least, healthy pa naman ako. Nakakain ako, may kaibigan ako. So, ni-reframe mo siya. Or kung ito, masama loob ko, sakit ang kamay ko, hindi ko magalaw kulang. I-reframe mo. Yung ibang tao nga, walang kamay, walang paa Walang kamay, walang paa, nagiging masaya pa rin sila, nakakapangasawa sila, happy sila, nakaka-speech sila. So, bakit siya kaya nga niya? Walang kamay, walang paa. Ikaw, complain mo lang, masakit dito, masakit ang tuhod. So, pag ni-reframe mo yung sarili mo, a little better. Pag kinumpara mo sarili mo, bakit siya ang yaman-yaman, ang dami niyang kotse, dami niyang bahay, inggit ako. Pero pag tinignan mo yung mga pulubi, wala na mga mapuntahan.
na talaga naghihirap na lang. So, pag na-reframe mo siya, mas gagaan yung pakiramdam mo. Kaya nga ako, kita mo, lagi tayo tumutulong sa charity work, kahit noon pa, up to now. Yun ang nakakabawas sa anxiety, sa depression. Huwag mo i-compare sarili mo sa mga mayayaman. Tingnan mo na lang kung anong magagawa mo na sa kaya mo, abot kaya mo, para maging masaya ka sa buhay mo. Okay? Thank you very much. Bagong topic to, psychosomatic disorder. Pwede nyo i-google siya. Total, na-explain ko na naman sa inyo. Malay nyo, baka ganito lang ang sakit. So, ang good news, wala naman talagang diferensya at sira. Pero yung sintomas mo, unti-unting mawawala pag natanggap na natin itong mga stress na galing pala sa isip natin na sa sobrang stress. Salamat.